kasi alam na masakit na yung tiyan ko. Hinihila niya pa ako dito. Minsan masampungin po. Magwawala siya pag ano. Mula nung lumaki yung buwan, parang maisip niya lahat na ano. Nay, gaano mo kamahal si Sir? 30% lang. Ilan? 30%. Bigyan mo kasi ng 100% pagmamahal. Love mo na lang siya. Love mo, umiiyak eh. Ba't mo tinatawanan? Comfort mo siya. Ano, meron ba't masayahin si ma'am, no? Ito po sir, sa aking asawa. May ano po sa isip po. 1,000, 2,000, 3, 4. Isang magandang gabi po mga kababayan, mga kabarangay. Sa hapon na ito, gabing ito, medyo ginabay na kami mga kababayan, pero may mga kababayan pa rin tayo na gustong tulungan ng Team Daddy Frankie. Dahil nakita namin na may bahay dito, napakaliit at napag-alaman namin isang pamilya ang nakatira dito at buntis pa. At ayon sa ating taong lumapit, nagkwento, hindi pa natin alaman totally, meron siyang pinagdadaanan. So, kakausapin natin mga kababayan, aalamin natin ang kwento ng kanilang buhay. Samahan niyo po ako. Tao po. Magandang gabi. Ayan. Hello sir. Kumusta po? Anong pangalan ni Jomar po. Jomar? Ilang taon na po si Jomar? 25 po. Ilan ng anak? 5 po. 5. Pwede ba tayong umupo? Pwede ka ba namin makausap? Sige po. Ganito lang talaga yung ano ninyo rito, ano? Ito yung bahay mo. Ganito lang po. Kahit Sa liit na bahay na yan, nagkasya kayong yung 5 anak mo? po, Asawa mo nasaan? dito po sa loob ng bahay po. Nandyan din. Dito ka po. Tawagan natin. Ay, si ma'am. Hello, ma'am. Upo ka. Ano pangalan ni ma'am? Ay, buntis. Apo, buntis po. Sige, upo. Ilang buwan na? Siya. Siya, manganganak ka na. Tay, okay lang ilagay ko yung ano, mic para maliwanag yung usapan. So, tay, anong pangalan ni tatay ulit? Si Jomar po. Jomar, asawa? Eva po. Iba. Opo, Eva. So, gaano na kayo katagal nagsasama? 5 years na po. 5 years na. Kaya naka-5 anak na kayo. Opo. Tapos yung nasa tiyan, pang-6. Pang-6 na po. Pang-6. Galing. Tapos anong hanap buhay ni sir? Nangalakal lang po ako. Kumusta naman ang kitaan sa pangangalakal? Ayan lang po, para lang makasawan. Kakain po kami ng isang beses isang araw po. Ay, isang beses lang kain isang araw. Kawawa naman kayo dito. Si ma'am, anong trabaho? Dito lang po sa bahay. Sa bahay ka lang. Mukhang masayahin si ma'am. Nabigla po kasi ako eh. Nabigla ka? Nabigla ka sa pagdating namin? Kilala mo ba kami? Mga ano raw po kayo? Vlogger. Mga vlogger, opo. Kami yung mga charity vlogger kami na naghahanap ng mga taong matutulungan, yung mga kapos talaga sa buhay, no? So sa gabing ito sana makatulong kami kahit konti, no? Kailan mga anak si Mrs.? Sa ano po, ngayon December po. December na po, ma'am 20 po, ganun. 20 mga guys. Kabuhanan na talaga. Mag-ingat ka, baka maipit, no? December po. December, Anong meron ba't masayahin si ma'am, no? Kahit anong hirap ng buhay. Hindi po ako sanay ng ganito kay mga camera. Hindi po ako sanay ng ano. Hindi ka sanay na may camera. Interview. Interview. Okay lang, normal lang. Para lang tayo nagkikwentuhan. Okay lang, may video tapos i-upload namin. Okay lang? Ayan. Asan na yung mga anak nyo? Doon po sa nanay po. Nasa nanay. Nasa biyanan mo. Bakit nandoon sila? Kasi po, kailangan po, kapos na po kami. Wala-wala po. Kaya kailangan doon sila Opo. yung iba na anak mo nandoon. Opo. So sana pang-6 na, di tama na para mapag-aral na natin, no? Nga po. Wala na po kasi
siguro, tigilan na po kasi karanasan po namin ng hirap, natutulog ng kursada. Sir, okay. Pwede bang ikwento mo yung buhay ninyong mag-asawa sa amin? Opo, pwede. From the start, okay lang? Sige nga, para makalaman natin. Ito po sir, sa aking asawa, may ano po sa isip po. Kasi kahit saan po kami pupunta, tutulog na sa kursada. Anong meron sa isip? Ano yun? Yung mahina po isip niya na minsan masumpungin po. Magwawala siya pag ano. Kaya po, naghingi po kami ng, nagdarasal po ako kung ano po, saan po kami pupunta. Ito po, ilang bahay po namin, lipat-lipat, kawalo na po. Pang-walong bahay nyo na to? Opo, ganito lang din po. Sa dati, mga luna lang po ang bahay namin. Pero siguro tingin ko tatagal ka na dito ngayon kasi yero na yung bahay mo. Ganun din po. Ganito lang din. Di na po nakapagbabago. Ganyan lagi Ikaw rin gumagawa ng bahay? Opo, minsan may ano po, mga kumot-kumot po sinasapin ko po sa loob. Lupa lang po yun. Paano, saan nagsimula? Bakit mo nasabing ganun yung asawa mo? Hindi ko, ito po, nakalala ko, may ano po siya, yung malaking buwan yata po, pag ano siya, susumpungin po na may sakit. May malaking buwan? Opo. Paanong malaking buwan? Lalong lumaki yung buwan, parang maisip niya lahat na ano. Hindi niya matandaan kung ano yung gawin niya. Pag malaki ang buwan, nag-iiba yung isip niya? Opo. So pag dumating yung puntong ganun, anong ginagawa mo? Yan po, ako lang po makaano sa kanya, makaawat. Ikaw lang nakakapagpakalma sa kanya? Opo. Ako po nakakalma po sa kanya kasi ako lang po nakasama niya. Minsan pinalayas ng nanay, hindi na po siya naintindihin. Pinapabayaan siya ng nanay niya. Pero pagka nagwawala siya, napapakalma mo. Ako po nakakalma sa kanya. Pag iba, hindi po So ibig sabihin, mahal na mahal mo siya? Opo, ganun talaga. Gaano mo siya kamahal? Ay, anong tagal po namin, ganun talagang pagmamahal ba? Ganun na lang talaga, hanggang dyan lang po kami nakasama. Habang buhay na po kami. Habang buhay mo siyang mamahal. Si ate naman, Nay, gaano mo kamahal si Sir? Mahal mo rin naman siya. Hindi ba pwedeng lubos-lubos? 30% lang. Ilan? 30%. 30% lang. Bakit 30 lang? Hindi ba pwedeng 99? Bakit? Ewan ko. Kasi parang, kasi, alam na masakit na yung tiyan ko. Hinihila niya pa ako dito, tapos pagdating namin dito, murahin niya ako. Ay, masakit na nga yung tiyan ko. bakit mo sumasakitan? Kaya naging 30%? Nagli-labor na po kasi ako. Nagli-labor ka na? Hindi pa, sabi niya sa pitsa 20 ka pa. Po, ganun po. Masakit na po kasi yung puso. Ay, oo, ingat-ingat na lang. Kaya naging 30% na lang. Nalobat. Ang lobat. Lobat na pag-ibig? Opo. Pero pagka hindi ka na niya ihilahin, 99% na yung pagmamahal mo. Pero tignan mo siya, sabi niya mahal na mahal ka niya habang buhay. Naniniwala ka naman sa akin. Ewan ko po dyan. Mga kababayan, pasensya ka na bro, naiintindihan ko naman, no? So, paano mo minamanage na pag gano'n, halimbawa, nagwawala siya, anong mga ginagawa mo para mapatigil mo siya? Hawakan ko lang po siya para kailangan dyan po niya ako sa tabi niya para titigil siya. Titigil siya. Paano yan? May nakahanda ka na ba para sa panganganak niya? Yan lang po. Mga lakal ako kung paano po, kung awa ng Diyos, kung saan po pupunta kami. Kung wala talaga. Pag manganganak siya, saan? Saan siya manganganak? Sabi na po, ayaw po niya sabay, gusto ko sa bahay. Sa bahay na lang. Pero ayaw niya kasi magwawala nga. Saan niya gusto manganak? Morong hospital. Sa ospital, gusto mo doon. Oo, kasi delikado pag sa bahay. No? Kaya po mahirap na po. Sobrang hirap po namin kung kahit makaluto, wala naman. Pagdating ko rito, wala, ganito lang po kami. Kahit saan. Walang maluto. Di bali, basta mag-pray lang tayo, ano? Ay po, kasi hindi ko po alam kung saan po kami tutungo. Kasi dito na, kasi may bahay naman na kayo dito. Karanasan po namin na tutulog ng sementeryo, yung field ng kursada. Kasi saan po kami pupunta kung sabi ko, paano na kaya tayo?
Sana may magbigay sa atin na ano. Ito, nakatira lang po kami dito. Wala po kami na ano dito po. Wala kayong... Wala po kami lupa dito eh. Kung kahit papalayasin kami dito, makalayas po kami. Pag pinalayas kayo. Pero halos lahat naman yata dito, hindi nila lupa, ano? Kaya po, di ko po alam kasi yung mga tao dito po, naangkinin lang kanila-kanila. Inaangkin. Gaano na kayo katagal nakatira dito? 5 years na po kung yung kasama po kami. Kasi 5 years, pero iba-iba yung bahay namin. Sa loob ng 5 taon, lipat kayo ng lipat. Oo, lipat-lipat na kasi na lupa po. Si Mrs. na pa-check up mo na ba yan para maging maayos? Hindi pa po. Mula nung nakilala mo siya, ganyan na talaga siya. Opo, ganyan na po. Kasi ganun na po ang isipan niya, hindi ko po maintindihan. Hindi mo naintindihan. Paano kayo nagsimula? Paano mo siya niligawan? Nung niligawan mo, ganyan na siya. Opo, ganun na po. Naiisipan niya kung ano masama ba yung naisip niya. Kaya ako lagi ko sinabilantay, kaya hindi ako makalayo sa trabaho. Sabi ko, mga lakal na lang ako kahit paano. Pero bilib ako sa'yo, no? Kahit na medyo may pinagdadaanan siya sa pag-iisip, talaga hindi mo siya iniiwan. Opo, kahit paano po. Tiis ko na lang po siya kasi hindi ko na po kaya naluloko. Maglulukuin siya, ayaw ko po. Ayaw mo magloko? Oo. Kaya dyan na po ako nagmahal sa kanya. Kahit sabi ko sa kanya, kahit anong hirap natin. Paano yan sabi niya 30% na yung pagmamahal niya? Ikaw, ilang persyento pagmamahal mo sa kanya? Ako, habang buhay po. Habang buhay mo na siya mamahalin. Ate, sana dagdagan mo yung 30% na pagmamahal kasi mahal na mahal ka ni Kuya. Ilan na idadagdag mo? Ay, bumaba. Dadagdagan ng 25 sa maging 55 na lang. Talagang maingat ka magdagdag, no? Pero dapat 90% kasi buntis na kayo. Ay, buntis ka na, di ba? May anak, marami na kayong anak. Siguro pagka... Sinaway niya ako eh. wag mo na siyang awayin, ha? No? Tuwing pag dito kami, hinihila niya ako, sumasakit yung tiyan ko, yung puson ko, sabi ko namimilipit yung bata. So pagka bigay mo yung ibigay mo yung pagmamahal mo 90%, siguro magiging anak nyo 10 na or 12 na. No? 55 kaya 5 at 6 pa lang. Kasi 55% pa lang yung pagmamahal mo. Sana ibigay mo yung 100% na pagmamahal, pero dapat wag na dagdagan yung anak, no? Kinakabahan ako eh. Kasi sa 55 ilan? 30% na pagmamahal mo sa kanya, naka-6 kayong anak eh. Much more kaya pag ibigay na niya yung 100%, baka 12 na yung anak nyo. No? Opo. Kailan mo ibibigay yung 100% pagmamahal? Pag na po yung, sige, pag naluwal po yung bata. Pag naluwal na yung bata, ay pagiging buntis ka na naman yan. Hindi na. O magpapalaygit na. O palaygit na pag sa doktor, no? Opo, kasi ayan po iniisip ko, paano wala po kaming hanap buhay po. Oo, sige, bibigyan ko kayo ng kaunting tulong, no? No? Maraming salamat po. Okay, teka lang. Kuha lang ako ng pera. Pahingin pera. Ayan. Kuya, sana makatulong to sa'yo. Lalo na't mga anak na, no? 1,000, 2,000, Maraming 3, 4. Teka, dagdagan ko na ng isa, no? Para Hindi naman po ako bibigyan yan. Ha? Hindi ako bibigyan yan sa'yo. Bigyan! No? Hindi, itago niya para may panganganak ka. Dadagdagan ko, di ba, 4,000? 40%. Dadagdagan ko para yung pagmamahal mo sa kanya maging 100 na. Pwede ba yan? Sabihin mo sa kanya, I love you. Oo. I love you too. Anong I love you daw? Hindi, kailangan. I love you ka mo sa kanya. Ano pangalan niya? Ano tawagan ninyo? Jomar to. Hindi, yung tawagan ng mag-asawa, Jomar lang. Siya, anong tawag niya sa'yo? Ano po, be? Be. Wow, sweet naman. Sir, ako eh. Ha? Hindi ako bibigyan yan, sir. So sa'yo ko na lang to ibigay. Sa kanya ko na lang to idagdag. Grabe po. Maraming po Sir, hindi ako salamat sa bibigyan tulong yan, po. sir. Ah? Sobrang pong hirap po namin pag ganito.
Kaya mo yan bro, kaya mo yan. O sige, bigay ko na to sa'yo. Pero kailangan ano, pwede ba kiss mo siya? Sige. O sige. Umiiyak siya eh, patahanin. Kasi sir, baka pa saan niyo dalhin yan? Kailangan po kasi namin sa ospital, kailangan ko po magpa-ultrasound. Hindi, tabi mo yan bro, panganganak na asawa mo ha? Kasi nag-aano yan eh. Hmm? Minsan nag-aano siya, nagiinom, nag-vipisyo. Hindi, ipapatago niya yan sa'yo. Huwag kayong mag-aaway ha? Bigyan mo kasi ng 100% pagmamahal. Love mo na lang siya. Love mo, umiiyak eh. Ba't mo tinatawanan? Hindi ka ba umiiyak? Wala, kahiya po, Pastor. Kapag sobrang tulong po niya ganito. Sige na. Comfort mo siya. Lapitan mo ah. Lapitan mo yung asawa mo. Ba't ka umiiyak? Suyuin mo. Hindi ka na. Naiiyak ako. Bakit ka mahiya? Asawa mo yan. Naiiyak po sa... Sige, gusto mo ako na lang kikisa kanya. Hindi, wag kang mahiya. Ikaw naman. Kailang yan, natural yan sa mag-asawa. Ikaw na lang kikisa kanya. Yun. Yun naman pala eh. Tapos bigyan mo 30% lang. 100% ha? Sige, salamat sa inyo. Pasensya na kayo. Maraming pasalamat sa inyong tulong. Oo, laban lang tayo ha. Lalo na itabi mo yung pera para sa pandagdag panganganak ng misis mo ha? Opo. Okay. So, salamat. Maraming salamat po. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, isang mag-asawa rin ang ating natulungan sa lugar na ito. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan, mga kabarangay, sa sumusuporta kay Daddy Frankie. Maraming salamat, lalong-lalo na rin po sa mga kababayan nating OFW, sa lahat po ng sumusuporta, follower, subscriber ng Daddy Frankie. Maraming salamat po. Hindi po magagawa ni Daddy Frankie ang mga ganitong pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan kung hindi rin po dahil sa inyo. Kaya mangyari lamang po kung sino man po mga kababayan ang hindi pa nakapollow sa YouTube channel ni Daddy Frankie, pakiclick lang po yung bell button nang sa ganoon lagi kayong ma-update sa mga videos na i-upload pa namin. Maraming salamat, magandang gabi, advance Merry Christmas po sa atin lahat mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat.